Sa harap ng marang, yung bulwagan ng Araneta Telecom, hawak ni Nanay Ellen ang aking diploma na may bakas ng kanyang mga luhang may halong pawis. Ngunit bago ko pa man maibulong sa kanya na tapos na ang aming paghihirap, pinalibutan kami ng mga pulis. Ang aking pangarap na hanguin si Nanay sa hirap ay gumuho sa isang iglap nang marinig ko ang pinakamasakit na salita sa harap ng lahat. Magnanakaw. Sa gitna ng biglaang kaguluhan, narinig ko ang mahinang kalansing ng isang maliit na bagay na bumagsak sa makintab at malamig na sahig ng bulwagan sa Bonifacio Global City. Iyon ang manipis na gintong singsing sa kasal ni Nanay Ellen. Yun na lamang ang natitirang alaala mula kay tatay. Ang tanging pag-aari na may halaga sa aming maliit na dampa sa Tondo. Isang linggo bago ang araw na ito, isinangla ni Nanay ang singsing na iyon para lamang maibili ako ng isang maayos na puting blusa at sapatos upang hindi ako magmukhang kawawa sa harap ng mga mayayamang opisyal ng kumpanya. Nang higpitan ng pulis ang pagkakakapit sa aking mga braso, naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas na pumuputo sa aking sirkulasyon. Tila nadurog ang aking buong pagkatao. Ang marangyang bulwagan na kanina lamang ay umaalingaw-ngaw sa mga papuri at palakpakan ay biglang naging isang hukuman kung saan ang aming danggal ay mabilis na tinapakan at tinurog ng walang kalaban-laban. Ako si Camille Reyes, isang simpleng estudyante mula sa masikip, maingay at mabangong eskinita ng Tondo. Araw-araw tinitiis ko ang 3 sakay ng jeepney, ang nakakasuffocate na usok ng trapiko sa EDSA at ang matinding pagod makarating lamang sa makintab na distrito ng BGC kung saan tila bawal ang mahihirap. Ang tanging pangarap ko lang naman ay ang maging isang regular na empleyado sa Araneta Telecom pagkatapos ng aking internship. Gusto kong bayaran ang mga naipong utang sa matrikula, matulungan si Nanay sa pang-araw-araw na gastusin at maibili ng maintenance na gamot sa hika ang aking bunsong kapatid na si Julio. At kanina lang, tila abot kamay ko na ang langit. Sa dambuhalang screen sa entablado, personal na inanunsyo ng aming CEO na si Sir Miguel Araneta na ang aking binuong disenyo para sa isang emergency rescue application ang nagpanalo sa kumpanya sa isang malaking pambansang kontrata. Inihayag niya sa lahat na ako ay direktang tatanggapin bilang Executive Project Secretary ng ban ng mga direktor. Isang posisyon na hindi kailanman ibinibigay sa isang tulad kong walang kilalang pangalan sa lipunan. Mula sa pinakahuling hilera ng mga upuan, nakita ko si Nanay Ellen na dahan-dahang tumayo. Suot niya ang kanyang pinakamagandang damit na hiniram pa namin sa aming mabait na kapitbahay. Umiiyak siya habang nakahawak sa kanyang dibdib sa sobrang galit at tuwa. Akala ko tapos na ang mga gabi ng gutom. Akala ko tininig na ng Diyos ang aming mga dalangin sa simbahan tuwing linggo. Ngunit ang langit na aking inaabot ay biglang naging isang impyer no sa loob lamang ng ilang segundo. Habang hawak ko pa ang sulat ng aking opisyal na promosyon, biglang namatay ang mga ilaw sa entablado at pinalitan ng pulang liwanag ng emergency. Ang mga screen na kanina ay nagpapakita ng aking nakangiting mukha ay biglang napuno ng mga babala ng isang malubhang data breach. Ang mga sensitibong impormasyon ng milyon-milyong customer ng Araneta Telecom ay kumalat sa internet sa loob lamang ng ilang minuto na nagdulot ng malaking panik sa buong bansa. Sa gitna ng lumalalang bulong-bulungan ng mga direktor at mamamahayag, lumapit ang aming head writer at senior mentor na si Dennis Salvador. Siya ang taong nagturo sa akin ng lahat ng aking nalalaman sa coding. Ang taong lagi nagpapakita ng malasakit sa akin mula nung unang araw ko sa opisina. Hinarangan ni Dennis ang mga pulis at hinarap ang galit na lupo ng mga direktor upang protektahan ako. Sinubukan niya ipaliwanag na baka may pagkakamali lang sa sistema, ngunit mabilis na ipinakita sa malaking screen ang isang kuha mula sa security camera ng silid ng server. Ang oras sa video ay eksaktong 2:00 ng hating gabi. Isang babaeng may katulad kong pangangatawan,
Nakatali ang buhok paitaas at suot ang aking natatanging asul na ID lanyard ang dahan-dahang lumapit sa pangunahing server at isinaksak ang isang pulang USB. At ang pinakamasakit sa lahat, nang lumapit ang anggulo ng camera sa kanyang kaliwang pulso habang isinasaksak ang device, malinaw na nakita ng lahat ang isang pulang balat na hugis puso. Isang birthmark na tanging ako lang ang mayroon sa buong departamento ng teknolohiya. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking buong katawan. Tumingin ako kay Dennis na may bakas na matinding pag-aalala at takot sa kanyang muka. At pagkatapos ay kay Sir Miguel Araneta na nakatayo sa entablado. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng paghanga at tiwala ay napuno na ngayon ng matinding pagkabigo, galit at malamig na paglilitis. Alam kong wala akong kasalanan. Alam kong hindi ako ang babaeng nasa video na yon kahit na pareho kami ng suot at may katulad na birthmark. Hindi ko hahayo ang sirain ng kasinungalingang ito ang lahat ng sakripisyo ni nanay at ang danggal ng aming pamilya. Humakbang ako pasulong, pinatigas ko ang aking tinig kahit na nanginginig ang aking mga tuhod sa takot at tumingin ng diretso sa mga mata ng makapangyarihang CEO. Hindi ko ninakaw ang tiwala ninyo, Sir Miguel. At papatunayan ko yon sa inyo. Hindi ako ang nasa video na yan at kailanman ay hindi ko magagawang sirain ang kumpanyang nagbigay sa akin ng pagkakataon na buhayin ang pamilya ko. Malakas kong pahayag na umalingaw. Sa buong bulwagan, sinusubukan kong labanan ang mga hikbi na gustong kumawala sa aking lalamunan. Hinawakan ni Dennis ang aking balikat. Pinapatahimik ako habang nakikiusap sa mga opisyal ng pulis, siya na huwag akong saktan o hilahin ng marahas. Huminahon ka, Camille. Nandito ako. Nanay Ellen, huwag po kayong mag-alala. Gagamitin ko ang aking posisyon para matulungan ang inyong anak at mahanap ang totoong nangyari. Wika ni Dennis sa isang tonong puno ng katapatan at pag-aalaga. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita at ng kanyang mahigpit na hawak sa aking balikat, naramdaman ko ang isang kakaibang bigat na hindi ko maipaliwanag. Bakit parang hindi siya nagulat sa nakita sa video? Bakit parang nakahanda na ang kanyang mga salita para sa aking pagbagsak? Habang pilit akong inilalabas ng mga pulis sa pintuan ng Araneta Telecom, sinalubong kami ng mga nakakasilaw na flash ng kamera ng mga mamamahal na nag-aabang sa labas ng gusali. Ang mga reporters ay nagsisigawan, itinutulak ang kanilang mga mikropono sa aking mukha habang tinatanong kung magkano ibinayad sa akin ng mga kalabang kumpanya para ibenta ang bansa. At kung ginamit ko ba ang aking kahirapan para makakuha ng awa mula sa kumpanya. Lumingon ako sa huling pagkakataon bago ako isakay sa loob ng kotse ng pulis. Nakita ko si Nanay Ellen na dahan-dahang napaupo sa sahig ng semento sa labas ng sikat na gusali. Hawak ang kanyang dibdib habang pilit na humihinga. Ang kanyang muka ay puno ng matinding sakit at kahihiyan, habang ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya ng may panghusga. Sinubukan kong isigaw ang kanyang pangalan, ngunit ang tunog ng aking boses ay tuluyan ng nalunod sa ingay ng mga sirena ng pulisa, at sa walang katapusang ugong ng lungsod na mabilis na humatol sa akin bilang isang kriminal. Internet, isang malakas na kalalampag ng bato ang gumulat sa amin nang tumama ito sa luma at kinakalawang naming bubong na yero, hudyat ng aming pagbabalik sa masikip na eskinita ng tondo. Kakababa pa lamang namin ni Nanay Ellen mula sa lumang taxi na sinakyan namin matapos ako makalabas sa kulungan. Dahil sa piyansang pansamantalang inayos ni Dennis. Ngunit walang salubong ng yakap o luha ng ginhawa mula sa aming mga kapitbahay. Sa halip, ang mga pamilyar na mukha na dati ay nakangiti sa amin ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Ang mga bulong-bulungan ay tila ba usok na mabilis na kumalat sa bawat sulok ng barangay. Ayon na ang magnanakaw. Ipinahiya ang lugar natin. Akala mo kung sinong desente? Ahente pala ng sindikato.
Ang bawat salita ay tila mga saksak sa aming natitirang danggal. Gusto ko sanang takpan ang mga tainga ni nanay. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi habang nakayuko siyang naglalakad, mahigpit na nakahawak sa aking braso na tila doon lamang niya nakukuha ang lakas upang hindi matumba. Camille, bumili ka muna ng inhaler ng kapatid mo kay Aling Nena. Mahinang utos ni nanay nang makapasok kami sa aming maliit na bahay. Si Julio ay kanina pa humingal sa sulok. Inaatake ng hika dahil sa labis na takot at pag-aalala sa akin. Mabilis akong tumakbo patungo sa sari-sari store sa dulo ng kalsada. Ngunit bago ko pa man maabot ang counter, hinarangan na ako ng malamig na tingin ni Aling Nena. Wala nang pautang ngayon, Camille. Mariing saad niya bago ko pa man nabuksan ang aking bibig. Balita sa buong TV na nagnakaw ka raw ng milyon-milyon sa kumpanya mo sa BGC. Kung may pambayad ka sa mamahaling abogado, bakit dito ka pahihiram ng gamot? Huwag mo kami gagawing tanga. Aling Nena, parang awan niyo na po, kahit isang inhaler lang para kay Julio. Babayaran ko po bukas kapag nakuha ko ang huling sahod ko. Pagmamakaawa ko, ramdam ko ang pagsunog ng luha sa aking mga mata. Umalis ka na rito, baka madamay pa ang tindahan ko sa gulo nyo. Pagtataboy niya sa akin, sabay sara ng kahoy na bintana ng kanyang tindahan. Bumalik ako sa aming bahay na walang dala, ang aking mga kamao ay nakakuyom sa labis na galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit, ang mas matinding dagok ay naghihintay pala sa aking pag-uwi. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko si Nanay Elena nakaluhod sa harap ng aming maliit na altar, hawak ang imahe ng Biring Maria. Umiiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding ukat at kahihiyang dala ng aking sinapit. Nanay, tawag ko. Ngunit bago ko pa man siya maabot, biglang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Ang kanyang mukha ay bahagyang umisi sa isang tabi at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat ngunit walang malay. Nanay, gumising ka po! Julio, tumawag ka ng tulong! Sigaw ko sa gitna ng matinding histerya. Ang sumunod na ilang oras ay isang malabong panaginip ng sirens ng ambulansya, ang amoy ng alkohol at ang maingay na koridor ng pampublikong ospital. Dahil walang bakanteng kama, napilitan kaming manatili sa masikip na pasilyo ng emergency room. Si nanay ay nakahiga sa isang manipis na stretcher, habang ako naman ay nakaupo sa sahig. Yakap-yakap si Julio na patuloy na umiiyak sa aking tabi. Sa gitna ng aming paghihinagpis, kumuha ako ng isang basong tubig at isang lumang plastik na kutsara upang piliting pakainin si Julio ng malamig na lugaw na ibinigay ng isang nagmalasakit na nurse. Habang dahan-dahan kong isinusubo ang pagkain sa aking kapatid, hindi ko maialis ang aking tingin sa maputlang mukha ni Nanay Ellen na nakakabit sa mga monitors. Nararamdaman ko ang matinding guilt. Ang aking pangarap na hangiin sila sa hirap ang siyang nagdala sa amin sa sitwasyong ito. Camille? Napaangat ang aking tingin at nakita ko si Dennis na nakatayo sa aking harap. Basang-basa siya ng pawis, hawak ang isang plastik na naglalaman ng mga mamahaling gamot para kay nanay at isang bagong inhaler para kay Julio. Inayos ko na ang paunang bayad sa ospital. Huwag mo nang isipin ang gastusin dito. Bulong niya habang dahan-dahang tinapik ang aking balikat. Ang kanyang presensya ay tila isang anghel na bumaba sa lupa upang iligtas kami sa tuluyang paglubog. Kuya Dennis, maraming salamat po. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran sa inyo. Umiiyak kong pasasalamat. Ramdam ko ang napakalaking utang na loob sa lalaking ito. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ngayon ay malinis natin ang pangalan mo. Sagot niya habang may kinukuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na pulang USB drive ang inilagay niya sa aking palad. Nakuha ko ang backup ng system logs bago pa ito tuluyang ilak ng pamunuan.
Gamitin mo ang lumang laptop ko sa opisina upang suriin ito. May pakiramdam akong may gustong magdiin sa'yo. Nang gabi ring iyon, habang tulog si Julio at binabantayan si nanay, binuksan ko ang laptop sa ilalim ng madilim na ilaw ng ospital. Isinaksak ko ang pulang USB at dahan-dahang sinuri ang mga linya ng login data sa gabi ng pag-atake. Ang aking puso ay biglang tumibok ng napakabilis nang makita ko ang IP address ng computer na ginamit sa pag-upload ng virus. Hindi ito galing sa aking computer terminal. Ang account ID na ginamit sa pagpasok sa pangunahing server ay may pangalang nakarehistro sa ilalim ng isang taong hindi ko inaasahan. Yon ay ang account ni Aling Susan, ang matagal at pinagkakatiwalaang through secretary ni Sir Miguel Araneta. Huwag mong subukang alamin ang hindi para sa iyo, Camille. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa kapatid mo sa pagpasok niya sa paaralan. Ang mechanical at walang emosyong boses sa kabilang linya ng telepon o ay biglang naputol na nadiwan sa akin ng malamig na takot habang nakatayo sa labas ng ospital. Nanginginig ang aking mga kamay habang yakap-yakap ko ang aking lumang bag. Lumingon ako sa paligid, ngunit ang nakita ko lamang ay ang abalang mga tao sa lansangan ng Maynila. Ang banta sa buhay ni Julio ay nagpatibay lamang sa aking desisyon. Hindi ako maaring manatiling tikom ang bibig habang unti-unting pinapatay ng kahihiyan at takot ang aking pamilya. Isang oras matapos ang tawag na iyon, nakipagkita ako kay Dennis sa isang maliit at tahimik na karinderya. Ilang kanto ang layo mula sa marangyang gusali ng BGC. Naroroon siya. Naghihintay sa akin habang may hawak na ilang papeles. Sa sandaling makita niya ang aking namumugtong mga mata at nanginginig na katawan, mabilis siyang tumayo at pinaupo ako. Camille, ano nangyari? May balita ba sa kalagayan ni Nanay Ellen? Puno ng pag-aalalang tanong niya. Hindi ko napigilang maiyak habang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa banta sa telepono. Dahan-dahang kinuha ni Dennis ang isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa akin. Napansin ko ang maliit na burda ng letrang S sa sulok ng panyo na medyo kupas na ngunit maayos pa rin ang pagkakatabi. Gamitin mo ito, Camille. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang mangyayaring masama kay Julio habang nabubuhay ako. Bulong niya sa isang tonong napakaamo. Ang simpleng panyong yon ay naging simbolo ng kaligtasan para sa akin. Isang patunay ng kanyang walang katapusang kabutihan na nagpabigat pa sa aking utang na loob. Habang kumakain kami, binuksan ni Dennis ang kanyang laptop at ipinakita sa akin ang ilang linya ng code mula sa database ng kumpanya. Tandaan mo, Camille, sa mundo ng programming, ang bawat tao ay may sariling pirma na hindi kailanman mabubura. Kahit gaano mo linisin ang code, ang paraan mo ng paglalagay ng mga variable, ang mga space at ang mga semicolon ay nag-iiwan ng bakas. Yan ang magliligtas sa iyo. Itinuro niya sa akin ang isang particular na pattern sa nakasulat na malware. May isang kakaibang gawe ang sumulat nito. Palaging may 2 bakanteng espasyo o double space bago ang bawat semicolon. Isang lumang paraan ng pagsusulat na hindi na ginagamit ng mga bagong programa ngayon. Hanapin mo ang taong may ganitong gawe sa pagsulat ng code sa loob ng kumpanya at makikita mo ang totoong may sala. Payo ni Dennis. Kinabukasan, gamit ang payo ni Dennis, naglakas loob akong pumunta sa paligid ng gusali ng Araneta Telecom sa BGC upang subaybayan ang mga galaw ni Aling Susan. Nais kong makita kung paano niya pinangan-asiwaan ang kanyang mga gamit at kung may pagkakataon ba akong makuha ang kanyang lumang hard drive. Ngunit habang nakatayo ako sa sanfu ng gusali, isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking pangalan. Camille? Napatigil ang aking paghinga nang lumingon ako at makita si Sir Miguel Araneta. Nakatayo siya doon, walang mga bodyguard, suot ang kanyang mamahaling coat, ngunit may bakas ng matinding pagod sa kanyang mga mata. Inasahan kong tatawagin niya ang mga security guard upang palayasin ako.
Ngunit nanatili siyang nakatayo at nakatingin sa akin nang may halo-halalong pag-aalala at pagdududa. Bakit ka nandito? Hindi ba bawal ka pang lumapit sa premises habang gumugulong ang imbestigasyon? Mahinang tanong niya, walang galit sa kanyang boses, kundi isang uri ng lungkot. Sir Miguel, gusto ko lang pong patunayan na wala akong kasalanan. Ang aking nanay ay nasa ospital ngayon dahil sa stroke na dulot ng kahihiyang ito. Hindi ko kayang pabayaan na mamatay siya nang iniisip na ang kanyang anak ay isang magnanakaw. Sagot ko habang pinipilit na wag mangkinig ang aking boses. Tumingin si Miguel sa akin. Tila sinusuri ang bawat hibla ng aking katapatan. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa at mabilis na iniabot sa akin. Isang kulay pilak na backup access card na may kanyang pangalan. Gamitin mo ito upang makapasok sa archives room sa 3 palapag bago mag-alas 6 ng gabi. Walang tao doon sa oras na iyon. Huwag mo akong bibiguin, Camille. Kung mapatunayan kong nagsisinungaling ka, ako mismo ang magpapakulong sa iyo habang buhay. Mariing saad niya bago mabilis na tumalikod at sumakay sa elevator. Nang gabing yon, pumasok ako sa archives room gamit ang card ni Miguel at binuksan ang mga lumang file ng mga nakaraang proyekto ng departamente upang ihambing ang mga gawe sa pagsulat ng code ng mga empleyado. Hinanap ko ang pirma ng double space bago ang semicolon na itinuro ni Dennis. Ngunit nang buksan ko ang archive folder ng mga proyekto mula nung 5 taon na ang nakakaraan, bago pa man ako pumasok sa kumpanya, ang aking buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat linya ng code sa mga lumang dokumentong yon ay may eksaktong 2 espasyo bago ang semicolon. At ang pangalan ng may akda ng mga file na yon ay hindi kay Aling Susan. Yon ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng aking pinagkakatiwalaang mentor, si Dennis Salvador. Tunog ng mabilis at matutulis na takong ng sapatos ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo, papalapit sa pinto ng opisina ni Aling Susan habang hawak ko pa ang nakabukas na drawer ng kanyang lamesa. Sa loob ng aking dibdib, ang aking puso ay tila ba gustong kumawala sa sobrang kaba. Gamit ang pilak na access card na ibinigay ni Sir Miguel, nagawa kong makapasok sa kanyang silid sa gitna ng oras ng tanghalian, kung kailan halos walang tao sa palapag na ito. Bago pa man bumukas ang pinto, mabilis kong kinuha ang isang maliit at kalawanging kahon na lata na aking nakita sa pinakailalim ng drawer. Wala na akong oras upang ibalik ang mga gamit sa dati nilang ayos. Sa aking taranta, mabilis akong gumapang paitaas at nagtago sa likod ng makapal na kortina sa gilid ng malaking bintana. Pinipigilan ng aking sarili na huminga ng malalim. Bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Susan, hawak ang kanyang dibdib na tila ba nahihirapan siyang huminga. Ang kanyang muka na madalas ay malamig at walang emosyon sa harap ng mga empleyado ay napalitan ngayon ng matinding pagod at lungkot. Dahan-dahan siyang naupo sa kanyang upuan, binuksan ang isang maliit na bote ng gamot para sa puso at uminom ng tubig. Mula sa aking pinagtatagwan, nakita ko siyang humarap sa isang maliit na kwadro na nakalagay sa kanyang lamesa, isang larawan ng isang may edad ng lalaki na may katulad niyang mga mata. Doon, sa harap ng larawan, dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha habang hawak ang isang kulay berdeng rosaryo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tahimik na panalangin. Ang imaheng ito ng isang mahina at nasasaktang babae ay ganap na kabaliktaran ng matapang at supladang Aling Susan na nakikita ko araw-araw. Sa aking pagkabigla sa nakikitang tagpo, bahagya kong natapakan ng dulo ng kawad ng aircon sa gilid ng kortina na nagdulot ng mahinang kalansing ng metal. Mabilis na napalingon si Aling Susan sa aking direksyon. "Sino yan? Lumabas ka riyan?" Matigas, ngunit may halong kaba niyang utos. Dahan-dahan akong lumabas mula sa likod ng kurtina. Hawak pa rin ang kalawanging kahon na lata sa aking mga kamay. Inasahan kong sisigaw siya at tatawag ng seguridad. Ngunit nang makita niya ang aking mukha at ang kahon na aking hawak,
Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Camille? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Tanong niya sa isang pabulong na boses. Tila ba natatakot na may makarinig sa amin sa labas? Pag ako makasagot, sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, nabitawan ni Aling Susan ang kanyang hawak na rosaryo. Mabilis itong gumulong sa sahig patungo sa aking mga paa. Dahan-dahan kong nilapitan ng rosaryo, pinulot ito at inilagay sa kanyang nanginginig na palad. Sa aking lumang gawi sa tondo, kinuha ko ang kanyang kamay at idinikit ito sa aking noo upang magmano, isang pagpapakita ng respeto na hindi niya inaasahan mula sa isang taong pinagbintangang magnanakaw. Napatigil si Aling Susan. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang malalim na lungkot habang nakatitig sa akin. Aling Susan, hindi ko po gustong magnakaw. Pabulong kong saad habang ipinapakita ko sa kanya ang laman ng kahon na lata na aking nabuksan. Sa loob nito ay may isang lumang gupit ng pahayagan tungkol sa pagpapakamatay ng isang inhenyero na naggangalang Eduardo Salvador, 10 taon na ang nakakaraan, at isang lumang larawan ng pamilya kung saan kasama ang isang batang Dennis Salvador. Hinarap niya ako ng may seryosong tingin. Walang babala, bigla niya akong hinawakan sa braso at hinila patungo sa madilim na fire exit sa dulo ng pasilyo upang iwasan ang mga kamera ng seguridad. Makinig ka sa akin, Camille? Rits ng kanyang boses sa madilim na hagdanan habang nanginginig ang kanyang mga labi. Huwag mo nang ituloy ang pag-imbestiga rito kung gusto mo pang mabuhay ng tahimik kasama ang pamilya mo sa tondo. Hindi mo alam kung anong uri ng monsters ang kinakalaban mo. Ngunit Aling Susan, ang account ninyo ang ginamit sa pag-upload ng malware. Depensa ko. Ang account ko ay ninakaw, Camille? Bulong niya habang may luhang pumatak sa kanyang pisingi. Ginamit lamang ako upang maging mitsa ng pagsabog ng Araneta Telecom. At ikaw? Ikaw ang pinili niya maging pain. Bago ko pa man siya matanong kung sino ang kanyang tinutukoy, narinig namin ang tulog ng pagbukas ng pinto ng pasilyo sa itaas. Mabilis na itinulak ako ni Aling Susan pababa ng hagdanan patungo sa labasan ng gusali. Ngunit bago niya ako tuluyang pakawalan, may mabilis siyang isinilid sa bulsa ng aking blusa. Isang maliit na micro SD card. Kunin mo iyan. Nariyan ang kopya ng orinal na database bago ito binago. Pabulong niyang bilin habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. At tandaan mo ito, Camille. Huwag na huwag kang magtitiwala sa taong nagligtas sa'yo mula sa kulungan. Mabilis at walang pasabing hinablot ni Dennis ang aking cellphone mula sa aking kamay habang nakatitig ako sa ilalim ng mesa ng aming kinakainan. Ang aking puso ay tila ba tumigil sa pagtibok. Pakiramdam ko ay tuluyan ng pumanaw ang aking pag-asa habang nakatitig sa kanyang mga mata. Kami ay kasalukuyang nga sa isang maliit at maingay na turo-turo sa Quiapo, napapaligiran ng usok ng mga dumaraang jeepney, amoy ng mga pritong pagkain at ingay ng mga nagtitinda ng kandila sa labas ng simbahan. Inimbita ako ni Dennis dito upang magdiwang dahil, ayon sa doktor, ay ligtas na sa critical na kondisyon si Nanay Ellen sa ospital. Masyado kang seryoso sa harap ng pagkain, Camille? May problema ba? Tanong niya sa isang magaan na tono habang pinapaikot ang aking cellphone sa kanya mga daliri. Wala po, Kuya Dennis. Tinitingnan ko lang po kung may mensahe ang ospital tungkol kay nanay. Pilit kong ngiti habang pinipigilan ng pang-ininig ng aking boses. Sa katunayan, ilang segundo bago niya kunin ang aking telepono, nabuksan ko na ang nilalaman ng micro SD card na ibinigay ni Aling Susan. Gamit ang isang File Explorer app, nakita ko ang orihinal na system logs bago ito manipulahin. Ang nakasulat doon ay isang katotohanang bumasag sa aking buong pagkatao. Ang account na nagpadala ng malware sa server ay hindi kay Aling Susan at lalong hindi sa akin. Ang nag-upload ng virus
ay ang IP address ng mismong computer terminal na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Dennis Salvador. Ang lalaking nagbayad ng aking piyansa, ang lalaking bumili ng gamot para sa aking nanay at kapatid, ang aking pinakamamahal na guro na tinuring kong tunay na nakatatandang kapatid. Siya pala ang may akda ng aking paghihirap. Ang buong utang na loob na aking naramdaman sa kanya ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at nakakatakot na katotohanan. Tumingin sa akin si Dennis ng may malalim na pagsusuri, bago dahan-dahang umiti. Ibinalik niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kumuha siya ng isang pirasong tissue at dahan-dahang inabot ang aking muka. Masilan at kanyang pinunasan ng mansa ng sarsa ng siumay sa gilid ng aking labi. Ang kanyang haplos ay napakaamo, katulad ng isang mapagkalingang kuya. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang matinding kilabot na tila ba may malamig na balat ng ahas na dumaan sa aking pisngi. Ang bawat kabutihang ipinakita niya sa akin nitong mga nakaraang araw ay hindi pala gawa ng pagmamalasakit, kundi isang maingat na laro upang manatili akong bulag at kontrolado sa ilalim ng kanyang mga kamay. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo, Camille. Wika niya habang humihigop ng mainit na sabaw. May mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang kontrolin. Ang mga tulad natin galing sa hirap, kailangan matutong sumunod sa agos kung gusto natin mabuhay. Ang pamilya mo ang pinakamahalaga, hindi ba? Opo, Kuya Dennis. Pamilya ko po ang lahat sa akin. Sagot ko, pinipilit kong magmukhang tanga at walang alam sa harap ng kanyang matatalas na mata. Mabuti naman, tanggo niya. Kaya huwag mo nang masyadong isipin si Aling Susan. May mga ebidensya na akong nahanap na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Sa tingin ko, sa loob ng ilang araw, malilinis na ang pangalan mo. Ako ang bahala sa iyo. Basta't manatili ka lang sa aking tabi at sundin ang mga payo ko. Tinitigan ko siya habang nagsasalita siya tungkol sa hustisya, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilaw na ilaw ng turo-turo. Ang kanyang kakayahang mag-gaslight at magpanggap na tagapaglitas habang siya ang sumasakal sa amin ay nagdulot sa akin ng matinding puot. Paano niya nagagawang tingnan ako sa mata habang alam niyang ang aking nanay ay halos mamatay sa kahihiyan dahil sa kanyang ginawa? Natapos ang aming hapunan na puno ng mga kwento ni Dennis tungkol sa kanyang mga plano para sa akin sa sandaling matapos ang gulo. Sumakay kami sa kanyang sasakyan at inihatid niya ako pabalik sa Tondo. Ang gabi ay madilim at ang hangin ay nagsisimula ng lumamig, hudyat ng paparating na bagyo na ibinabalita sa radyo. Inihinto niya ang sasakyan sa bungad ng aming madilim na eskinita. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang muka ay kalahating nababalot ng anino. Nandito na tayo, Camille, saad niya habang nakatitig sa akin ng walang kurap. Ingat sa mga hahakbangin mo mula ngayon, ha? Ang panahon ay nagiging mapanganib. Baka sa susunod, hindi lang buhay ng nanay mo ang nakataya. Ang kanyang huling pangungusap ay hindi isang paalala ng pag-iingat. Yon ay isang malamig at direktang banta. Isang babala na alam niyang may ginagawa ako sa likod niya at handa siyang gamitin ng aking pamilya upang patahimikin ako. Bumaba ako ng sasakyan na may mabigat na hakbang habang ang lamig ng gabi ay tuluyan ng pumasok sa aking mga buto. Isang mahigpit na kamay ang biglang humawak sa aking balikat mula sa aking likod sa sandaling tumapak ang aking mga paa sa loob ng malamig at mausok na pintuan ng simbahan ng Quiapo. Napaigtad ako sa takot at mabilis na lumingon, ngunit bago ako makasigaw, nakita ko ang mukha ng isang babae na kabalot ng maiting na panyo ang ulo at may suot na malaking salamin. Si Aling Susan. Ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng pakiusap. Huwag kang maingay, Camille. Sumunod ka sa akin. Pabulong niyang bilin bago mabilis na naglakad patungo sa isa sa mga huling bangko sa gilid ng simbahan kung saan madilim at malayo sa paningin ng mga tao. Lumuhod kami sa tabi ng bawat isa, nakaharap sa dambana ng Puong Jesus Nazareno.
Ang paligid ay puno ng amoy ng insenso, amoy ng natutunaw na mga kandila, at ang mahinang humalinghing ng daan-daang debutong nanalangin at humihingi ng awa. Sa gitna ng sagradong katahimikang ito, dahan-dahang inalis ni Aling Susan ang kanyang salamin at doon ko nakita ang luhang pumapatak sa kanyang kulubot na pisngi. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, Camille. Simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkakasala. Naging duwag ako. Pinayaan kong gamitin ka ni Dennis dahil natakot ako para sa kanya at para sa sarili kong buhay. Aling Susan, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Bakit ginagawa ito ni Kuya Dennis? Bakit ako? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng sakit at pagtataka. Tumingin si Aling Susan sa dambana bago dahan-dahang nagsalita. 10 taon na ang nakakaraan, ang kapatid kong si Eduardo Salvador, ang ama ni Dennis, ay isang mahusay na inhenyero. Siya ang tunay na nakaimbento ng pambansang emergency rescue system na ipinagmamalaki ngayon ng Araneta Telecom. Ngunit ang ama ni Miguel, si Don Fernando Araneta, ay ginamit ang kanyang yaman at kapangyarihan upang ninawin ang patent ni Eduardo. Pinilit nila si Eduardo na pumirma sa isang pekeng kontrata. Itinapon siya sa kangkungan at nang subukan niyang lumaban sa korte, ginipit nila ang aming pamilya hanggang sa magpakamatay si Eduardo sa sobrang kahihiyan at paghihirap. Napatakip ako sa aking bibig. Ang kwento ni Aling Susan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo. Lumaki si Dennis na may iisang layunin sa buhay. Patuloy ni Aling Susan. Ang ibagsak ang mga Araneta at bawiin ang karangalan ng aming pamilya. Ngunit ang galit ay lumason sa kanyang puso. Nung pumasok ka sa kumpanya, Camille, nakita ka niya. Nakita niya ang sarili niya sa iyo. Isang matalino, mahirap at walang laban na empleyado mula sa tondo. Pinili kanyang maging pain dahil alam niyang sa mata ng lipunan at ng mga mayayaman, ang isang mahirap na tulad mo ang pinakamadaling pagbintangan bilang magnanakaw. Ginawa niya akong kasangkapan sa kanyang paghihiganti. Pabulong kong saad habang pumatak ang luha sa aking mga mata. Ang taong itinuring kong tagapaglitas ay ang siya palang pumutol sa aking mga pakpak. Hindi lang yon, Camille. Bulong ni Aling Susan habang hawak ang aking mga kamay. Hindi lang basta pagwasak sa Araneta ang plano ni Dennis. Ibinenta na niya ang orihinal na source code ng emergency system sa isang dayuhang consortium sa Singapore sa halagang milyon-milyong dolyar. Sa sandaling sumalanta ang bagyo bukas ng gabi, gagamitin niya ang malware upang tuluyang patayin ang buong linya ng komunikasyon sa Maynila. Isisi ang lahat sa iyo at tataka siya papuntang ibang bansa gamit ang perang nakuha niya. Ang balitang ito ay nagdulot sa akin ng matinding kilabot. Hindi lamang pangalan ko ang wawasakin ni Dennis. Handa siyang isakripisyo ang buhay ng libu-libong mamamayan sa gitna ng banta ng bagyo upang maipatupad ang kanyang paghihigante. May kinuha si Aling Susan mula sa loob ng kanyang lumang, banal na kasulatan. Isang kupas at dilaw na papel ang dahan-dahan niyang iniabot sa akin. Yon ang orihinal na kontrata ng patent ng emergency system na may peking lagda ng ama ni Miguel, kasama ang orihinal na blueprints na ginawa ni Eduardo Salvador. Ito ang patunay ng krimen ng mga Araneta. At ito rin ang patunay na si Dennis ang may hawak ng master code. Wika ni Susan habang umiiyak. Kumuha ako ng lakas ng loob na ibigay ito sa'yo dahil nakita ko ang kabutihan ng puso mo noong inabot mo ang rosaryo ko sa opisina. Patawarin mo kami, Camille. Patawarin mo ako. Tinitigan ko ang papel sa aking kamay pagkatapos ay tumingin ako sa dambana ng Nazareno. Naramdaman ko ang matinding habag para sa pamilya Salvador. Ngunit alam ko, ang paghihiganti na nagdudulot ng pinsala sa mga walang kasalanan
ay hindi kailanman magiging hustisya. Lalabanan ko si Kuya Dennis, Aling Susan, mariing kong saad habang pinapahid ang aking mga luha. Hindi upang ipagtanggol ang mga Araneta, kundi upang protektahan ang mga taong walang kasalanan na katulad ko. Umalis ako sa loob ng simbahan at lumabas sa Abalang Plaza Miranda. Ang hangin ay nagsisimula ng humagupit at ang langit ay nababalot ng madidilim na ulap ng paparating na bagyo. Habang naglalakad ako patungo sa sakayan ng jeepney, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Inilagay ko ang telepono sa aking tainga. Camille? Ang boses ni Miguel Araneta ay vang-vang at puno ng matinding emosyon sa kabilang linya. Nandito ako sa lumang archive room ng aming pamilya sa Intramuros. May nahanap akong mga lihim na dokumento ng aking ama. Kailangan kitang makita ngayon din. Mag-isa ka lang. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang kanyang kamay mula sa telephone receiver na makita niya ang mga patak ng luha sa aking pisngi habang nakatayo ako sa pinto ng lumang aklatan ng kanyang pamilya sa Intramuros. Ang silid ay mabaho sa amoy ng mga lumang papel at nababalot ng malamig na kapaligiran ng mga sinaunang pader na bato na itinayo pa noong panahon ng Kastila. Camille! Akala ko hindi ka na darating! Mahinang saad ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila nawala ng karaniwang authority ng isang CEO. Hindi ako nagsalita. Sa halip, dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bag ang kupas at dilaw na kontrata ng patent na ibinigay ni Aling Susan. Inihagis ko ito sa ibabaw ng malaking mesang gawa sa mahogany sa kanyang harap. Ito ba ang tinatawag mong karangalan ng pamilya Araneta, Sir Miguel? Bawat salita ko ay puno ng pait at galit. Ang pagnanakaw ng ama mo sa isang mahirap na inhenyero, ang pagtulak sa kanya sa pagpapakamatay upang maangkinin niyo ang pambansang rescue system, dahil sa kasakiman ng ama mo, pinalaki niyo si Dennis Sapot at dahil sa galit na yon, ako at ang pamilya ko ngayon ang nagdurusa. Kinuha ni Miguel ang papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Pinasa niya ang bawat linya at ibinangga ito sa isang lihim na talaarawan ng kanyang ama na pilit niyang binuksan mula sa steel vault ng aklatan, ilag oras pa lamang ang nakakalipas. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang imahe ng kanyang ama bilang isang dakila at marangal na negosyante ay tuluyang nadurog sa kanyang paningin. Humarap siya sa bintana na nakatanaw sa mga lumang pader ng Intramuros, kung saan ang unang patak ng ulan ng paparating na bagyo ay nagsisimula ng humampas sa salamin. Isang tuyong leaves ng puno ng me ang dahan-dahang nahulog at lumutang sa ibabaw ng malamig at hindi na awas na tsaa sa kanyang mesa. Isang tahimik na saksi sa pagtatapos ng isang kasinungalingang tumagal ng 10 taon. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Sa aking pagkabigla, pumatak ang luha mula sa mga mata ng makapangyarihang CEO ng Araneta Telecom. Dahan-dahan siyang yumukod sa aking harap. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tabi. Patawarin mo ako, Camille. Pabulong at basad niyang saad. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalan ng ginawa ng ama ko sa pamilya Salvador. At sa kawalan ko ng lakas ng loob na protektahan ka nung pinalibutan ka ng mga pulis. Masyado akong naging bulag sa pagprotekta sa pangalan ng pamilya ko. Tinitigan ko siya. Ang kanyang pagpapakumbaba ay hindi gawa ng takot sa media, kundi isang tunay na pagsisisi ng isang taong nais iwasto ang mga maling nagawa ng nakaraan. Hindi ko kailangan ng awa mo, Sir Miguel. Malamig kong sagot. At hindi ko kailangan ang pera ng pamilya mo. Ang kailangan ko lang ay linisin ang pangalan ko at pigilan si Dennis bago niya patayin ang buong linya ng komunikasyon sa Maynila ngayong gabi. Ang bagyo ay malapit na at libu-libong tao ang mamamatay kung magtatagumpay siya. Napaangat ang ulo ni Miguel, ang kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding desisyon. Tutulungan kita, Camille. Handa akong ihain ang pangalan ng pamilya ko sa korte, kapalit ng katotohanan.
May kinuha siya sa kanyang laptop at inilipat ito sa isang encrypted flash drive. Iniabot niya ito sa akin. Yan ang master key access ng buong network. Kung gagamitin ito ni Dennis upang i-upload ang kanyang malware sa main transmitter, maaari mong gamitin ang key na ito upang ibalik sa kanya ang control at i-lock ang kanyang sariling terminal gamit ang kanyang signature code. Iyon ang gagamitin ko upang hulihin siya sa umaga. Pagtatapos ko. Magpapanggap akong sumunod pa rin sa mga utos niya upang pumunta sa kinaroroonan niya. Bago pa man makasagot si Miguel, biglang yumanig ang aking telepono sa loob ng aking bulsa. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ni Dennis. Inilagay ko ang telepono sa aking tainga habang nakatingin kay Miguel. Camille! Ang boses ni Dennis sa kabilang linya ay malamig at walang anumang bakas ng emosyon kalaban ang ugong ng malakas na hangin sa kanyang paligid. Lumalakas na ang bagyo sa Maynala. Panahon na para gampanan mo ang huling tungkulin mo para sa akin. Pumunta ka sa lumang transmitter tower ng Araneta sa Valenzuela ngayon din. At huwag ka magkakamaling magsama ng sinuman kung ayaw mong mawala sa iyo si Julio. Biglang bumukas ang mabigat na pinto ng server room at tumasok si Dennis habang nakasaksak pa ang aking USB sa likod ng pangunahing computer terminal. Sa loob ng napakalalamig na silid na yon, napapaligiran ng malalakas na ugong ng mga cooling fan at mga kumukurap na berding ilaw ng mga server, ang aking dugo ay tila ba natuyo sa matinding gulat. Ang USB na aking isinaksak ay naglalaman ng reverse monitoring program na ibinigay ni Miguel upang makunan ng kopya ang bawat galaw ni Dennis sa system. Camille? Anong ginagawa mo riyan sa likod ng mainframe? Malamig na tanong ni Dennis habang dahan-dahang naglalakad patungo sa aking kinaroroonan. Bago pa man makalapit ang kanyang mga mata sa likod ng computer, mabilis kong binitawan ang mga kable, ipinikit ko ang aking mga mata, at dahan-dahan ako napaluhod sa malamig na simento. Isang peking pagkahilo na dinala ng matinding pag-arte. Napahawak ako sa aking ulo at hinayaan kong humampas ang aking braso sa tabi ng mesa na nagdulot ng malakas na kaluskos. Camille! Mabilis na tumakbo si Dennis patungo sa akin at hinawakan ang aking mga balikat bago pa man tuluyang yumuko ang aking katawan sa sahig. Kuya Dennis? Nahihilo po ako. Hindi pa po ako kumakain mula kaninang umaga. Pabulong kong daing habang pinipikit-pikit ang aking mga mata, ginagaya ang isang taong nawawala ng paningin dahil sa gutom at stress. Ang kanyang pansin ay mabilis na naiba mula sa computer patungo sa akin. Nakita ko ang panandaliang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi dahil sa tunay na pagmamahal, kundi dahil kailangan niya akong manatiling buhay at nakakatayo upang maisagawa ang huling hakbang ng kanyang plano ngayong gabi. Dinala niya ako sa halos walang taong kantina ng kumpanya sa ikapitong palapag. Bumili siya ng isang mainit na siopaw at isang botelyang tubig at inilagay ito sa aking harap. Kumain ka muna? Bili niya habang nakaupo sa aking tapat. Nakatitig sa akin tulad ng isang mabait na guro. Walang mangyayari sa pamilya mo kung magpapakagutom ka. Kailangan ko ang buong lakas mo, Mama, yang gabi kapag pumunta ka sa transmitter tower sa Valenzuela. Tinitigan ko ang mainit na siopaw sa aking kamay. Dahan-dahan ko itong kinagat, ngunit ang bawat nguya ay tila pabuhangin sa aking lalamunan. Alam kong ang bawat barya na ginastos ni Dennis para sa pagkaing ito ay bahagi lamang ng kanyang maingat na pamumuhunan upang matiyak na ako ang magiging perpektong salarin sa harap ng media. Ang pait ng kanyang pagtataksil ay mas matindi pa sa anumang gutom na aking naramdaman sa tundo. Salamat po, Kuya Dennis. Pilit kong wika habang nakayuko, nagpapanggap na isang takot at walang laban na victim. Gagawin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo mamaya sa Valenzuela. Basta't ipangako nyo lang po sa akin na ligtas si Nanay at si Julio. Numiti si Dennis, isang meeting puno ng tagumpay dahil sa paniniwalang kontrol, ado pa rin niya ang aking isip at emosyon. Makakaasa ka, Camille. Pagkatapos ng gabing ito,
Malaya na tayong dalawa. Pagkatapos kumain, pumalik kami sa server room sa ilalim ng dahilan na magsasagawa ng emergency data backup bago tuluyang tumama ang bagyo sa Maynila. Habang abala si Dennis sa pakikipag-usap sa kanyang earpiece sa kanyang mga kasabot sa labas, mabilis kong sinamantala ang pagkakataon. Gamit ang master key access ni Miguel, binuksan ko ang nakatagong dashboard ng system sa aking cellphone na nakakonektak sa USB. Doon, nakita ko ang itinakdang oras ng pag-atake. Inihanay ni Dennis ang malware na otomatikong magpapakawala ng maling routing data sa eksaktong 2:00 ng madaling araw. Ang oras kung kailan inaasahang magiging pinakamalakas ang hagupit ng bagyong Carding sa buong Metro Manila. Sa pamamagitan ng reverse program, naisalin ko ang live feed ng server room diretso sa encrypted laptop ni Miguel na kasalukuyang nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad. Ang bitag para kay Dennis ay nakatayo na, at ang kailangan na lamang ay ang kanyang mismong pag-amin sa transmitter tower. Handa na ang lahat, Camille, saad ni Dennis habang isinusuot ang kanyang makapal na jacket. Mauna ka na sa ospital para tingnan ng nanay mo. Susunod ako doon pagkatapos kong ihanda ang sasakyan natin papuntang Valenzuela. Tumango ako at mabilis na inayos ang aking mga gamit. Naramdaman ko ang konting ginhawa sa aking dibdib dahil sa wakas ay makikita ko na si Julio at masisigurong ligtas si Nanay Ellen. Bargo ako, humarap sa huling laban sa Valenzuela. Ngunit bago pa man ako makalabas sa pintuan ng silid, biglang nanginginig na yumanig ang aking cellphone sa loob ng aking bulsa. Isang text message mula sa head nurse ng pampublikong ospital kung saan nakalagay si Nanay Ellen. Binuksan ko ang mensahe habang nakatalikod kay Dennis. Ang mga salita sa screen ay naging dahilan upang tumigil ang ikot ng aking mundo. Camille, nawawala po si Julio sa pambatang ward. May isang lalaki pong nagpakilalang tito niya ang kumuha sa kanya kalahating oras ang nakalipas. Sabi niya ay sa utos mo raw po. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likod. Si Dennis ay nakatayo sa tabi ng pintuan, nakatingin sa kanyang mamahaling relo habang may isang malamig, nakakatakot at demonyong ngiti sa kanyang mga labi. Isang napakalakas na kulog at kidlat ang gumimbal sa kalangitan, tumama sa lumang iron lightning rod ng transmitter tower sa sandaling itinulak ko ang kinakalawang na pintuan ng pasilidad sa Valenzuela. Ang hagupit ng bagyong Carding ay tuluyan ng umabot sa Metro Manila. Ang malalakas na hangin ay nagwawala sa labas, itinutumba ang mga puno at billboards habang ang baha ay mabilis na tumataas sa mga kalsada. Ang paglalakbay ko patungo rito gamit ang huling jeepney na sumugal sa baha ay isang buhay at kamatay yang pakikipagsapalaran. Basang-basa ako ng ulan, nanginginig sa matinding lamig at takot. Ngunit ang aking isip ay nakatuon lamang sa iisang bagay. Ang iligtas ang aking bunsong kapatid na si Julio. Sa pamamagitan ng aking palihim na earpiece, narinig ko ang mahinang boses ni Miguel sa gitna ng static ng bagyo. Camille, nakaposisyon na ang mga pulis sa paligid ng Valenzuela. Ngunit mahina ang GPS signal dahil sa bagyo. Huwag mong lalabanan si Dennis na mag-isa. Kumuha ka ng oras. Pumasok ako sa loob ng madilim at abandonadong gusali. Ang amoy ng kalawang at basang semento ay napakalakas. At ang kinakalawang na yero sa bubong ay patuloy na naglilika ng nakakatakot na ingay habang inihahampas ng malakas na hangin. Sa gitna ng malawak na silid, sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng isang maliit na generator, nakita ko ang aking kapatid. Si Julio ay nakatali sa isang lumang kahoy na upuan sa sulok. Ang kanyang bibig ay nakatakip ng duct tape. Ang kanyang manipis na damit ay basang-basa ng ulan. At ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa matinding takot habang umiiyak ng walang tunog. Sa tabi niya, nakatayo si Dennis sa harap ng isang metal na mesa kung saan nakapatong ang kanyang kumikislap na laptop. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang maitim na baril. Julio! Sigaw ko habang patakbong lumalapit sa aking kapatid. Huwag kang lumapit na mabilis, Camille!
Malamig na utos ni Dennis, sabay itinaas ang baril at itinutok ito sa ulo ni Julio. Napatigil ako sa aking kinaroroonan. Ang aking puso ay tila ba titigil sa pagtibok. Kuya Dennis, pakiusap, pinalaya mo na si Julio. Wala siyang kasalanan sa galit mo sa mga Araneta. Pagmamakaawa ko, habang ang luha at tubig ulan ay magkasamang dumadaloy sa aking pisingi. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap ng aking kapatid. Hindi pinansin ang banta ng baril upang maabot ang kanyang nanginginig na katawan. Tseron ko ang aking tanging baon na lumang scarf na gawa sa balahibo ng tupa at dahan-dahan ko itong ibinalot sa basang balikat ni Julio. Huwag kang matakot, Julio. Nandito na si ate. Ligtas ka na. Pabulong kong panatag sa kanya habang tinatanggal ko ang tap sa kanyang bibig. Yumakap sa akin si Julio, umiiyak ng matindi habang isinisiksik ang kanyang mukha sa aking leeg. Isang malamig at walang emosyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Dennis. Napakagandang eksena ng pagmamahal ng magkapatid. Ngunit huli na ang lahat para sa emosyonal na palabas na yan, Camille. Tumingin ako sa kanya ng may matinding galit. Alam ko na ang lahat, Kuya Dennis. Alam ko na ang ginawa ni Don Fernando sa tatay mo. Naintindihan ko ang sakit mo. Pero ang pumatay at maminsala ng mga walang kasalanang tao sa gitna ng bagyong ito ay hindi magbibigay ng hustisya sa ama mo. Bagyang dumilim ang mukha ni Dennis at ang kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakakatakot na pot. Huwag mo akong pangaralan, Camille. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Akala mo ba nalinlang mo ako nung nakipagkita ka kay Susan sa Quiapo at kay Miguel sa Intramuros? Alam ko ang bawat hakbang mo. Nagulat ako. Alam pala niya ang lahat mula pa nung simula. Akala mo ba nagtagumpay ang maliit mong programa sa server room? Tawa niya na may pagmamayabang. Binaligtad ko na ang code bago ka pa man makalabas sa kumpanya. Ngunit may isang bagay na kailangan ko pa mula sa iyo. Ang fingerprint at biometric authorization mo upang i-release ang huling yugto ng malware. Ipinakita niya sa akin ang screen ng laptop. Nakarehistro doon ang pambansang emergency routing system ng buong Luzon. Kapag napindot ang huling enter key gamit ang aking account, ang buong linya ng komunikasyon para sa mga rescue boats, ambulansya at fire trucks sa gitna ng bagyo ay tuluyang maglalaho. At sa mga logs ng system, ang pangalan ni Camille Reyes lamang ang lalabas bilang nag-iisang may sala. I-type mo ang huling command para ibagsak ang sistema. Utos ni Dennis habang itinuturo ang baril sa dibdib ni Julio. Gawin mo ngayon din kung ayaw mong makita ang kapatid mo na mamatay sa harap mo. Tumingin ako kay Julio na umiiyak at pagkatapos ay sa computer screen na magdadala ng kapahamakan sa libu-libong pamilyang tulad namin sa Metro Manila. Dahan-dahan kong inihakbang ang aking mga paa patungo sa metal na mesa. Inilagay ko ang aking mga daliri sa ibabaw ng kumikislap na keyboard. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Dennis, mga matang nababalot ng kadiliman ng paghihiganti. At sa gitna ng dagundong ng kulog at hagupit ng bagyo sa labas, nagsimula ako mag-type ng mga unang karakter ng command. Ang mamula-mulang liwanag mula sa screen ng laptop ay biglang nagpalit ng kulay habang ang mga salitang warning ay umapaw sa monitor. Invalid signature, Dennis Salvador detected. Access denied. Sa loob ng madilim na trangfatsong sa Valenzuela, ang oras ay tila ba huminto sa pag-ikot. Ang maingay na ugong ng bagyo sa labas, ang patak ng ulan sa kinakalawang na yero, at ang lakas ng hangin ay biglang nawala ng halaga sa gitna ng nakakabinging katahimikan sa loob ng silid. Nakatayo si Dennis sa aking likod. Nakatutok pa rin ang baril sa direksyon ng aking kapatid na si Julio. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng matinding pagmamayabang at tagumpay ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla habang nakatitig sa pulang screen ng kanyang laptop. Anong ibig sabihin nito?
pabulong at nanginginig niyang tanong habang sinusubukang pindutin ng paulit-ulit ang keyboard. Bakit nakalock ang system? Bakit ang pangalan ko ang lumalabas na author ng malware? Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Iniharap ko ang aking katawan sa kanya. Pinalibutan ko si Julio ng aking mga braso upang protektahan siya. Wala na ang takot at pag-aalinlangan sa aking mga mata. Ang natira na lamang ay ang matinding lakas ng isang taong ipinaglaban ang kanyang dangal hanggang sa huli. Tandaan mo ang sinabi mo sa akin sa karinderiya nung isang araw, Kuya Dennis? Malamig kong wika habang ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinabi mo na ang bawat programmer ay may sariling pirma na hindi kailanman mabubura. Ang bawat linya ng code na itinuro mo sa akin, ang kakaibang gawin ng paglalagay ng double space bago ang semicolon. Iyon ang ginamit ko upang muling i-program ang master key na ibinigay sa akin ni Miguel. Ikaw, nanginginig ang mga labi ni Dennis sa galit. Habang nagpapanggap akong natatakot at sumusunod sa mga utos mo kanina, patuloy ko. Hindi ko itinipi ang command para ibagsak ang rescue system. Sa halip, ginamit ko ang iyong natatanging coding signature upang i-embed ang buong pag-uusap natin dito sa system. Ang bawat salita ng pag-amin mo na ikaw ang nagplano ng data breach, ang pag-amin mo na ginawa mo akong pain, at ang pagbanta mo sa buhay ng kapatid ko ay kasalukuyan ng nailipat sa server ng National Police Cybercrime Headquarters. Manahimik ka! Sigaw ni Dennis sa matinding histerya. Lalapit sana siya upang pindutin ang itinagong detonator sa kanyang telpon, ngunit napakalate na ng lahat. Ang thong, lalong gawa sa kanyang sariling karunungan at hantungan ng kanyang galit ay tuluyan ng sumikip sa kanyang leeg. Matalino ka, Kuya Dennis, sabi ko habang nakatingin sa kanya ng may halong habag at lungkot. Ngunit ang galit at paghihiganti mo ang naging dahilan upang maging bulag ka? Akala mo ay mahina ako dahil mahirap ako mula sa tundo? Nakalimutan mo na ang taong walang hawak na yaman ay walang ibang kakapitan, kundi ang kanyang talino at ang kanyang katotohanan. Pinamak mo ako! Galit na gulamit ni Dennis. Sa gitna ng kanyang pagkabaliw at pagkaudlot ng kanyang 10 taong plano, itinaas niya ang baril at direktang itinutok ito sa aking dibdib. Kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno. Bago pa man niya maitulak ang trigger ng baril, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong trapatsang. Ang malaking pintuan na gawa sa bakal ay tuluyang tinanggal mula sa kanyang mga kabit. Ang mga salamin ng lumang bintana ay nagkapira-piraso at lumipad sa hangin dahil sa matinding puwersa ng pagpasok ng Special Weapons and Tactics SWAT team ng pulisya. Sa gitna ng usok, alikabok at naglilipar ang mga piraso ng salamin, isang mabilis na figura ang tumakbo patungo sa aming kinaroroonan, si Miguel Araneta. Hindi inisip ni Miguel ang sarili niyang kaligtasan. Sa sandaling makita niyang nakataas ang baril ni Dennis, mabilis niyang itinulak ang kanyang katawan sa aming harap ni Julio. Niyakap niya kaming dalawa pa itaas at ginamit ang kanyang sariling likod bilang depensa laban sa mga nagliliparang bakal at salamin habang bumabagsak kami sa sahig. Dapa! Sigaw ng mga opisyal ng puli siya habang pumapasok sa silid. Bago pa man makareact si Dennis, 2 sniper at 3 SWAT officers ang mabilis na nagtakal sa kanya sa semento. Ang baril sa kanyang kamay ay tumalsik, malayo sa kanyang kinaroroonan, habang ang kanyang mukha ay pilit na ipinadiit sa malamig at basang sahig. Ligtas na kayo, Camille. Ligtas na kayo. Hingal na pabulong ni Miguel habang dahan-dahang itinataas ang kanyang ulo mula sa pagkakadapa sa aming itaas. May maliit na gilit ng dugo sa kanyang pisngi mula sa lumipad na salamin. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kaginawahan habang nakatingin sa akin at kay Julio. Niyakap ko ng napakahigpit si Julio habang ang aking mga luha ng matinding ginhawa ay tuluyan ng pumatak sa aking mga pisngi. Ang matagal na gabi ng paghihirap, takot at kahihiyan ay sa wakas ay natapos na.
Sa ibabaw ng sahig, habang pinuputol ng mga pulis ang kanyang mga kamay gamit ang matitigas na posas, si Dennis ay nagsimulang tumawa ng malakas. Isang tawa na puno ng pait, kabaliwan at matinding pagkatalo. Lumingon siya kay Miguel na kasalukuyang tumutulong sa akin na makatayo. "Magsasaya ka ba, Araneta?" Sigaw ni Dennis habang ang kanyang muka ay nababalot ng alikabok at dugo. "Magsasaya ka ba na nahuli mo ako? Baka nakakalimutan mo. Ang tatay mo ang unang magnanakaw. Ang tatay mo ang pumatay sa ama ko. Kahit makulong ako, ang pangalan ng pamilya mo ay mananatiling marumi at puno ng dugo habang buhay." Tumingin si Miguel kay Dennis. Walang galit sa kanyang muka, kundi isang malalim na lungkot para sa taong nawala ng sariling buhay dahil sa hantungan ng hantu. "Hindi ko itatago ang kasalanan ng ama ko, Dennis," mahinang sagot ni Miguel habang nakatayo ng matuwid. "Haharapin ng pamilya ko ang korte at ang publiko. Ngunit ang kasalanan ng ama ko ay hindi kailanman naging dahilan upang sirain mo ang buhay ng mga taong walang kasalanan na katulad ni Camille." Inilabas ng mga pulis si Dennis mula sa Tramfatsong habang ang mga sirena ng mga sasakyan ng pulis at ambulansya ay nagliliwanag sa gitna ng madilim at basang gabi sa Valenzuela. Tumingin sa akin si Miguel at dahan-dahang inabot ang aking kamay upang tulungan akong makalakad. "Tapos na ang laban, Camille. Oras na para ibalik sa iyo ang pangarap at danggal na ninakaw sa pamilya mo." Nakatayo ako sa gitna ng humuhupa na bagyo. Hawak ang kamay ng aking emray habang ang unang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga ulap sa kalangitan ng Maynila. Ang dating malamig at puno ng pambabastos na salin ng Araneta Telecom sa Bonifacio Global City ay umalingaw-ngaw sa tunog ng napakalakas na palakpakan nang pumasok ako kasama ang aking pamilya pagkalipas ng isang linggo. Hindi na ako ang takot at nakapusas na shishisen na inilabas ng mga pulis sa pintuang yon. Ngayon, nakatayo ako habang hawak ang kamay ng aking kapatid na si Julio, habang itinutulak ang wheelchair ni Nanay Ellen na nakalabas na sa ospital. Ang kanyang mukha ay medyo maputla pa mula sa stroke, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding karangalan at kaligayahan habang nakatingin sa akin. Ang mga mamamahayag na dati ay sumisigaw ng magnanakaw sa aking muka ay mabilis na nag-aagawan ngayon upang makuha ang aking larawan at pahayag. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Sir Miguel Araneta sa harap ng daan-daang mikropono at mga kamera ng mga pambansang istasyon ng balita. Suot niya ang kanyang formal na suit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kababaang loob. "Mga kababayan," formal at malinaw na asaan ni Miguel na ipinapalabas ng live sa buong bansa. "Nandito ako ngayon upang formal na humingi ng tawad sa pamilya Reyes, lalo na kay Camille Reyes. Ang aming kumpanya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali sa pagpapataw ng bintang sa isang walang kasalan ng empleyado. Si Camille ay hindi magnanakaw. Siya ang taong nadligtas sa aming emergency system at sa libu-libong buhay sa Metro Manila sa gitna ng hagupit ng bagyong Carding." Nagpalaktakan ng mga tao sa bulwagan. Tumingin si Miguel sa akin at dahan-dahang yumukod sa harap ng aking nanay. "Nais ko ring formal na ipaalam sa publiko," patuloy ni Miguel, "na ang aking amang si Don Fernando Araneta ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali 10 taon na ang nakakaraan sa pag-angkin sa patent ng inhinyerong si Eduardo Salvador. Kinikilala ng Araneta Telecom ang orihinal na karunungan ng pamilya Salvador. Ang lahat ng royalty na nararapat sa kanila ay ilalagay sa isang pampublikong pondo na magbibigay ng libreng edukasyon sa teknolohi para sa mga kabataang mahihirap sa tondo at iba pang bahagi ng bansa. Inihayag rin ng mga awtoridad ang pinal na desisyon ng korte. Si Camille Reyes ay ganap na pinalaya sa lahat ng formal na habla at ibinalik ang kanyang buong kwalifikasyon sa pamantasan. Si Dennis Salvador naman ay nahaharap sa nararapat na parusa sa ilalim ng batas para sa kanyang mga krimen ng pag-atake sa cybersecurity at pagdukot sa bata.
Ngunit ang pangalan ng kanyang ama ay formal nang nalinis sa kasaysayan ng teknolohiya sa bansa. Pagkatapos ng pampublikong pagpupulong, inimbita ako ni Miguel sa kanyang opisina sa pinakataas na palapag ng gusali. Inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Camille, gusto kitang alukin ng isang permanenteng posisyon bilang Head of Rescue Technology ng kumpanya, kasama ang isang sahod na magtitiyak na hindi na muling maghihirap ang pamilya mo sa Tondo. At kung gusto mo, handa ang kumpanya na sagutin ang iyong pag-aaral sa abroad. Tinitigan ko ang kontrata sa mesa. Iyon ang pangarap na pilit kong hinahabol noong pumasok ako sa kumpanyang ito. Ang pera, ang posisyon, at ang kasiguruhan sa buhay ng aking pamilya. Dahan-dahan kong inabot ang lumang plastic ID badge ng pagiging intern na nakapatong sa mesa. Inilagay ko ito sa tabi ng kontrata at dahan-dahan kong itinulak ang folder pabalik kay Miguel. Umiling ako ng may kasamang magaan at tahimik ng ngiti. Salamat po sa napakagandang alok, Sir Miguel. Ngunit ang danggal ng pamilya ko na naibalik na yung araw ay hindi nabibili ng mataas na posisyon o malaking sahod. Gusto kong makapagtapos ng aking pag-aaral gamit ang sarili kong pagsisikap sa aking pamantasan. Nagulat si Miguel sa aking desisyon, ngunit mabilis na napalitan ng matinding paggalang ang kanyang muka. Tinatanggap ko ang desisyon mo, Camille. Ngunit ang scholarship na ibinabalik sa iyo ng pamantasan ay sarili mong pinagpaguran. Yon ay hindi galing sa akin, kundi sa sarili mong talino. Tinatanggap ko po yon, sagot ko. Tumayo si Miguel at inabot ang kanyang kamay sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang CEO sa isang dukang intern, kundi bilang dalawang taong pantay na humaharap sa katotohanan. Tumingin kami sa mata ng bawat isa at nagkamay ng may matinding paggalang. Lumabas ako sa dambuhalang gusali ng Araneta Telecom sa BGC. Ang araw ay maliwanag na sumisikat sa kalangitan ng Maynila, na nagbibigay ng bagong pag-asa matapos ang nakalipas na bagyo. Inakay ko si Nanay Ellen at hinawakan ang kamay ni Julio habang naglalakad kami patungo sa sakayan ng jeepney pabalik sa aming bahay sa Tondo. Ang mga tao sa kalsada na dati ay nag-iiwas ng tingin ay nakang-iti na ngayon sa amin ng may paggalang. Wala man kaming milyon-milyong piso sa bangko o mamahaling bahay sa BGC, naglalakad kami ngayon ng nakataas ang ulo. Nabawi namin ang pinakamahalagang bagay na hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Ang aming malinis na pangalan at ang aming tunay na danggal. Ang ingay ng mga tawanan ng mga bata sa aming eskinita sa Tondo ay humalo sa tunog ng kalembang na mamahaling sorbetes sa isang maaliwalas na hapon ng fiesta. 3 buwan ang mabilis na lumipas matapos ang gabing iyon ng bagyo, at ang aming maingay na barangay ay muling napuno ng buhay at kulay. Sa labas ng aming maliit na bahay, abala kami ni Nanay Ellen sa paghahanda ng malaking bilaw ng pansit at kakanin. Si Nanay ay nakakalakad na ng maayos gamit ang kanyang baston at ang kanyang mukha ay puno ng matamis na ngiti habang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ang mga tao sa aming kalsada na dati ay naniwala sa mga maling tsismis ay pormal nang humingi ng tawad. Ngayon, buong pagmamalaki nilang ipinapakilala si Camille Reyes sa kanilang mga bisita bilang ang matalinong dalaga ng Tondo. Ate Cami, tingnan mo ito. Patakpong lumapit si Julio habang hawak ang kanyang workbook. Suot niya ang kanyang bagong uniforme para sa libreng youth coding program na itinayo sa aming barangay. Nakakuha ako ng perfect score sa pagsulat ng aking unang HTML code na yon. Niyakap ko si Julio ng napakahigpit. Napakagaling mo, Julio. Ipagpatuloy mo lang yan. Isang kulay-haring jeepney ang dahan-dahang huminto sa bungad ng aming eskinita. Bumaba mula rito si Miguel Araneta, suot ang isang simpleng t-shirt at maong na pantalon. Wala siyang dalang mga bodyguard o mamahaling sasakyan. Naglakad siya patungo sa aming bahay habang may hawak na isang simpleng kahon ng pasalubong.
Magandang hapon po, Nanay Ellen. Paggalang ni Miguel habang nagmamano sa aking nanay, isang gawi na nagpadama ng matinding warmth sa aming pamilya. Magandang hapon din sa iyo, Miguel, ngiti ni nanay. Kain ka muna ng pansit? Inihayag ni Miguel na ang unang Community Technology Center na pinapaitakbo ng Eduardo Salvador Foundation ay pormal na bubuksan sa Tondo sa susunod na buwan at inalok niya ako na maging pinunong guro ng mga kabataan. Inilabas din ni Miguel ang isang maliit na kahoy na rosaryo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa akin. Galing ito kay Aling Susan. Nakatira na siya ngayon ng tahimik sa Ilocos. Sabi niya sa sulat, nagpapasalamat siya sa iyo dahil iniligtas mo ang puso ng pamilya nila mula sa tuluyang kadiliman ng paghihigan. Tinitigan ko ang kahoy na rosaryo sa aking palad. Naramdaman ko ang isang malalim na kapaya paan sa aking dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit ng nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng pot upang makapagsimula ng isang bagong bukas. Sa paglubog ng araw sa kalangitan ng Maynila, tumayo ako sa hien ng aming maliit na bahay habang nakatanaw sa abalang lansangan ng Tondo. Pinagmasdan ko si Nanay Ellen na nagtatapon ng mga bulaklak sa altar at si Julio na masayang naglalaro kasama ang iba pang mga bata. Hindi man kami nakatira sa matataas na gusali ng BGC, nahanap namin ang tunay na kayamanan sa loob ng aming simpleng tahanan. Ang aming kwento ay hindi kwento ng isang taong yumaman ng mabilisan, kundi kwento ng isang pamilyang nanalatman sa salapi, ay hindi kailanman nagpaalipin sa kahihiyan at mananatiling nakatayo ng may malinis na dangal magpakailanman. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa mga eskinita ng Tondo at bumabalot ang payapang liwanag sa simpleng tahanan ng pamilya Reyes, ramdam natin ang lalim ng katahimikang nagmumula sa isang tagumpay na naipanalo ng katotohanan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong tiyaga at pakikipaglakbay sa akin hanggang sa huling dulo ng kwentong ito. Habang isinusulat at isinasalaysay ko ang mga huling yugto, hindi ko mapigilang mapaluha sa eksena kung saan pumasok si Camille sa madilim na transmitter tower sa gitna ng hagupit ng bagyo, kung saan dahan-dahan niyang ibinalot ang kanyang tanging scarf sa nanginginig at basang balikat ng kanyang bunsong kapatid na si Julio sa harap ng banta ng baril. Ang lalim ng pagmamahal ng isang kapatid at anak na handang ipaglaban ang kanyang pamilya kahit sa harap ng kamatayan ay talagang tumago sa aking puso. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong bakas ng buhay ng maraming kababaihan sa ating lipunan. Mga simpleng manggagawa, mga interns na nagsusumikap, at mga inang tulad ni Nanay Ellen na handang isang laang lahat para sa pangarap ng anak. Ipinuhunan natin dito ang buong puso at malalim na chimnyap upang ipaalala sa bawat isa sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa tayog ng mga gusali sa BGC o sa dami ng pera, kundi sa kalinisan ng ating danggal. Sa coding ng ating buhay, maaari tayong lagyan ng ibang tao ng maling linya o sirain ng malupit na malware ng pagtataksil. Ngunit ang ating sariling natatanging pirma ng kabutihan at katapatan ang mananatiling pinakamalakas na patunay ng ating tunay na pagkatao. Kung kayo ang nasa katayuan ni Camille, tatanggihan niyo rin ba ang milyon-milyong pisong alok at mataas na posisyon sa kumpanya upang manatiling tapat sa inyong sarili at sa inyong simpleng buhay sa Tondo? O kakayanin niyo rin bang patawarin ang isang taong itinuring ninyong pamilya matapos kayong ipahama? Kamusta po kayo habang nakikinig sa audio na ito? Nasaan po kayo ngayon? Nagpapahinga ba sa kwarto matapos ang mahabang araw? Nagluluto para sa pamilya? O nakasakay sa biyahe pa uwi mula sa trabaho? Ibahagi nyo naman sa comment section ng inyong kwento at saloobin dahil dito sa ating samahan, laging may nakikinig at dumadamay sa inyo. Pindutin nyo rin po ang like at ishare ang video na ito para mas marami pa tayong kapwa babae at pamilya na maabot at mabigyan ng pag-asa.
Naway, magkaroon kayo ng payapa, ligtas at matatag na puso upang harapin ang anumang bagyo sa buhay ng may nakataas na no. Pamagat ng kwento ang dangal ng isang anino, paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel Puso TV